Panibagong araw, panibagong taon, panibagong buhay na naman. Tara, samahan niyo kami para akitin ang third highest mountain dito sa Pilipinas. January 4 nang nagkayaan kami ni Job. Una, hindi pa ako pumayag dahil kulang ang aking budget. Pero dahil pinahiram niya ako, kalawanan, pumayag na rin ako. Actually, hindi niya na akong sumama. Pero, syempre, once in a lifetime lang naman natin to. May tatry. Kaya, diba? Why not? Hindi nga biro akitin ng Mount Pulag. Kaya kung hindi kondisyon ng katawan mo, marahil hindi mo kayang akitin ang peak ng bundok. Syempre, bago kayo pumunta doon, chinek muna namin ang weather at kung gaano kalamig ang posibilidad. Marami-rami nga, hindi na lang akong gamit. Lalo na, syempre ang jacket, hindi mawawala. Dahil laabot nga daw sa 3 degrees ang lamig ng klima doon. Time check guys, 2:40 ng madaling araw. Dito tayo ngayon sa Guaro, Marao, Pangasinan. Punta natin si Jean Alisher and na mga tropa. Napapakari oh. Laging handa. Nagdala nga rin kami ng food trip namin pataas ng bundok. Siyempre kailangan ng pampalakas para may energy yung pagtaas at pagbuba ng bundok. Sa mga ganong sitwasyon, hindi mo na kailangan kumain ng marami. Dahil kapag minalas ka sa kasagsagan ng hike, baka dun ka paabutin ng tawag ng kalikasan. Ginagawa pa namin driver. You know. Good morning. Good morning mga idol. Yan na, 2:45 guys. Kami ng dinalaw nandun kami sasakay ng bus. Ito yung namasong guys. Ang ina, lamig guys. Ay, hindi ka makita lang siya masungay. Pogi! Hi guys. Kaya yung GoPro tapos yung ano lang ako. Hindi naman natuloy kasi hindi pa picture ang pabili mo. Pinaroon na lang tayo. Magkano ba masaya sa bus? 110 victory line na to. Sa mga oras na ito, pupunta na kami ng Baguio. Hindi ko na nakuhaan kung paano kami sumakay ng bus dahil sarami nang sumasakay. Si Baguio City ang pick up point namin. Susunduin kami ng Bandon dahil kasama yon sa package na binayaran namin. 5 AM ang alam naming pick up time namin. Ngunit sa hindi inaasahan, hindi namin napansin na napalitan pala ang oras ng pag-pick up. Hindi ko naman victory line sa Baguio City. Kaya maghihintay ng sasakyan natin papuntang Mount Pulag. Yan o, matulog-tulog o. Yan, dito kami sa Highlands Victory Line. Medyo matagal-tagal pa nga ang pag-aantay namin. Kaya, sumibog muna ako dito. Habang dahan-dahan tumatakbo ang oras, ay dahan-dahan ko na rin nararamdaman ang lamig ng simoy ng hangin. 14 degrees dito ngayon guys. Lamig guys. Ako lang babay. CCM na ang umaga. 10 minutes na lang. Ito na yung aeroplano namin. 6:30 AM na guys. Wala pa rin yung sakyan namin. Maglalakad muna kami dito sa
may harap ng terminal. May Jollibee muna tayo. Jollibee muna tayo, parts. Lagi. So inaabot na nga ng liwanag ang pag-aantay namin. At sa wakas, nandito na rin namin sa sakyan papuntang Benguet. Pagod, gutom at puyat ang tinis namin sa pag-aantay. Kaya finally, ito na. 3 hours to 4 hours na biyahe na naman. May time pa tayo magpahinga. Kaya susulitin na natin. Ang lamig! Ay, nasa takas siya. Busing! Ay, what's up, man? Okay na, get na. Pagkatapos nga ng 2 oras na biyahe, ay nag-stop over muna kami para magpa-check ng BP. Dito, kailangan muna nilang i-check ang physical status natin. Kung fit ba tayo para maiwasan yung mga anuman. Gago! Basta yun. Ayun o, pinapakita ko na dyan yung medical certificate. Tapos after nito, kakain na kami. Tingnan nyo kung gaano kamahal yung mga pagkain dito. Alright. Ayan, alimusal na ano, may tropa. Alimusal na natin. Kaya na, mahal. Bang! Diba? Ang mahal, guys. Pero syempre, consider din natin na sobrang layo ng lugar. Kaya, ginatin mo presyo ng pagkain. Diba, Cardo? Ano man, yung tropa. A few moments later. Kataas ng orientation namin, guys. Punta na kami sa Rangers. Ayan, Rangers. Basta, bye-bye. Another 1 hour na naman na biyahe. Napakaganda ng tanawin. Kaya susulitin muna namin to. Said, baby, how was your day? Did you call your mama? Is she okay? Are you thinking whiskey or Cabernet? Let me get it, let's get drunk on a weekday. She said, I know I don't say enough, but I swear I love you and just from the buzz. She said, I don't know what to do if I didn't have you. I said, I think about that every night and every morning. I fall all over again and again, and you don't even know it. Baby, if you're wondering when you hold me, if I still feel forever only. Every night and every morning. Alas 12 ng tanghali na kami na nakarating sa accommodations. 3 p.m. kami naka-check-in at nagpahinga muna kami ng mga ilang oras before dinner. At ito, pagkatapos namin kumain, briefing na kami bago kami umakyat ng Mount Pulag ng madaling araw. Sanay na to, guys, NPA 2. Pero hindi naman namin sinabi na pag nandun na ulit pinaka-CR, hindi naman ako pwede umihi. So pwede naman yun. Kaso, syempre, paparamdaman nyo, kung may tao pa nakasunod or may payong kayo, pwede naman yun along the trail. No, pwede naman yun kasi baka mamaya magpigil kayo, di ba? Mahirap naman. Pwede naman yun. So yun, from camp to diretso sa Bill. Diretso sa summit. Ayun. Diretso ng summit. So from camp to diretso ng summit. From camp to 1 oras kalahati pa rin yun. Hanggang 2 oras. Kaso, doon na tayo medyo magkakaroon ng pacing kasi iba na yung weather sa taas. Mga parts. Ayan mga parts, kakataas lang namin kumain. Tapos lang din ang briefing namin.
So ang gagawin namin susunod, mag-ayos ng mga gamit para bukas sa pagkakyan. Magpulak. Tapos magalolo ba? Tapos, ayan o, nagsisimula na yung tropa ko. Yum. Kanya-kanyang hugas kasi dito guys. Tangina ang lamig. The next day. Time check guys, 12:30. Kagising namin. Ay, kagising ko lang pala. Naayos namin. Agad namin naman tulog. Let's go. Yan o. Scuba diver. Let's go. Scuba dive na. Susot mo na sa'yo ba? Ayan guys, bihis na tayo. Ito yung dadalhin namin. Dadalhin ko pala. Dadalhin ni... Yep. Kaya nakalangan ka. Scuba dive oh. Snorkeling tayo, snorkeling. So, ayan o. Tangin o. Okay ka, okay. Ito na susutin natin for the meantime. Pero mamaya, tab 2, sabi na. Mas malamig daw dun. So, doon natin na isusut yung pangmalakasan natin. Ulit na mainit ba? Moving around. Mga ilang minuto nga lang ay dumating na rin ang sasakyan naming van. So sumakay na kami at ihahatid kami nito dun sa may Ranger Camp. Rangers Camp. Scout Rangers. Hindi na nga rin ako nakapag-record sa mga sumunod na eksena. Medyo risky nga daw at baka mahulog o ano pang mangyari sa gamit kaya inilagay ko na lang sa aking bag. So ayun, at dumating na rin kami sa may Rangers Camp kung saan magsisimula ang 8 oras na paglalakad. Scout Rangers Camp. Ranger! Wow! Naunap na kapag mo. Babag ko lang. May blank gloves. Nag-gloves pa pang boxing. Hindi ka ba naman tanga ka? Kaya nga nagtaka. Eh, dito na kami! Booking na! A few moments later. Po, Brad. Ano na ako, Brad? Uy, gagi! Uy, gagi, wag ka na.
galit yung ano no, trail pataas no. Yeah. Yep. We made it back to the ranger station. Yeah. Only few will survive. The stronger will survive. At nakababa na nga kami ng Rangers Camp sa halos 9 hours na paglalakad. Aga pa nung nakababa kami ng Rangers Camp. At dahil wala pa kami sasakyan, tinakbo na lang namin papunta ng accommodation area. Masaya naman siya at nag-enjoy kami sa view. At syempre nag-enjoy kami sa mga nakita naming... Ay, joke lang. Ano? Tubaru. Every night and every morning, I fall all over again and again, and you don't even know it. Baby, if you're wondering when you hold me, if I still feel forever only, every night and every morning. Naghintay ka ba? Wala na. It's a prank. Yun, so medyo nangyari kasi sobrang hamog, sobrang hangin, so walang view dun sa taas. So, medyo disappointed kami. Kasi yun sana yung gusto namin makita doon, yung sea of clouds na sinatawag nila. At yun, walang sunrise. Hindi naman nasalayan yung magandang sikat ng araw. Oh my God! Nice. Yung pinaka gusto namin makita, yung view ng mga ulap pagtaas ng araw, hindi namin nasalayan. So siguro hindi kami masyadong tagal doon, hanggang mga like 15 minutes gano'n. Tapos bumaba na rin kami kasi hindi namin talaga kaya yung sobrang lamig ng hangin, tapos basang-basa na rin. Okay. Ang struggle doon kasi pataas, sobrang maputik, tingkang pababa. Yung pataas okay lang kasi hindi pa siya ganun kaputik. Well, nang pababa, yun, medyo humirap na rin siya kasi kahit sabi mo sobrang bilis pero delikado. Kasi yun nga, sobrang maputik tapos malapit lang yung bangin. Well, pero overall, solid pa rin siya. Bali ang nag-resource namin doon sa Mount Pulag. Sinundo kami sa Baguio. Tapos pumunta doon sa Benguet. And then overall lahat ng accommodations, lahat yun is 3,500. Tapos pamasahe na mapuntang Baguio, yun lang. Tapos yung extra yasos namin sa pagkain. Yun. Overall sulit naman siya. Yun lang, disappointing talaga yung hindi namin nakikita yung sunset kasi sa weather, hindi naman siya masyado na-check yung weather. Parang hindi nakatadaan na talaga na makita namin yung sea of clouds tapos yung sunrise pala. Sunrise. And sana nga, sana mas nakasama na yung mga tropa, mas marami kami para mas enjoy. Pero, siyempre, unexpected, biglang nag-aya si Jap. Hindi naman natin siya pwedeng iwan, diba? Halangan na iwan natin siya doon, guys. Baka mahulog siya sa bangin at kagatin siya ng mga, at saka tangayin siya ng mga Tarzan doon. Mas maganda pag may kasama, diba? Mas mag-enjoy. Susunod, hopefully makasama yung ibang tropa. At sana makakita na tayo ng magandang view kung saan pulag man. Sana makita na natin yung sea of clouds at sana yung sunrise mabutan natin. So ayun lang, peace. Huwag niyong kalimutan mag-like, share, at comment nyo kung anong gusto nyo mga content na gagawin pa natin. Sana nag-enjoy. Goodbye.